charity works, may mga mission, saan? Sa hospital, sa jail, sa school, even the whole environment, di ba? Everywhere. Lahat yung ginagawa ng ating chaplain ron, kung makikita lang ninyo, lumalabas siya sa kalsada. Yeah. Ang mission niya is to guide, to teach lahat ng bata, lahat ng mga bata na nawawala, na hindi na kinakalingan ng kanilang mga magulang, ginagamit na sa pinagkakitaan. Di ba? Pero tayo mga chaplain, dapat tayo yung lalabas. We can help them. Yes. At kung maaari, kasi andoon yung mga naliligaw. Ang chaplain tinawag hindi sa mga tawag yun, mga magagaling, Yes. o tayo yung tinawag doon sa mga naliligaw. Yun din ang advocacy ng Motto Elite. Yes. Lalabas tayo. Sa totoo lang, hindi lang man ito, nung una ang design nito ay sa mga motorcycle ride, groups. Ngayon hindi na. Lumaki na. At speak of Motto Elite, gusto ko na ipaliwanag na we are the arm, special arm, itatay sa Balis Provincial. So, ang ano lang natin dito, kung sino maging member ng Motto Elite, dapat makita ang transformation. Yes. Kasi karamihan naman dito sa atin, mga pastor, mga Kristiyano, pero ang importante dito, yung transformation. Yun ang gusto kong i-share sa inyo, at natutuwa ako kay Bro Jun at kay Brother Willie. Mga bago sila sa atin sa grupo sa Motto Elite. Isang kagalakan para sa akin. Alam niyo ba ang sino nagpapalakas sa akin, maliban sa ating Panginoon? Yung mga taong patuloy na nagtitiwala. Amen. Kung wala pa mga taong nagtitiwala na to, tingin nyo lalakas. Kasi yung mga tao ito, pinagbuklod kami sa isang pananampalataya, sa isang advocacy, sa isang goal. Tutusin, ang grupo namin, alam ni Chap Mike ito, kung hindi dahil sa matatag, malalim na relasyon, napaka-importante ang relasyon sa tao. Kahit anong gawin mo, kung ikaw ang leader, wala kang relasyon, na magandang relasyon sa tao, hindi ka tatayo. Amen. Amen. Diba? Kaya ang relasyon na napaka-importante sa akin, kasi tinetreasure ko yan. Yes. Dapat, kung ikaw ay isang namumuno, i-treasure mo yung relasyon na meron ka. Yes. Ang relasyon na ito is God's servant. Hindi yung magmamataas ka dahil ikaw ay commander. No. Alam nila yan, may tag na I give up, sinurrender ko na yung badge ko, pero ang Panginoon kumikilos sa mga taong nagtitiwala. Amen. Diba? Kaya sa akin, sa buhay ko, ito Motto Elite, it's my legacy. Legacy mo rin. Legacy mo rin. Diba? Kaya nga kami ni Chapay, sa totoo lang, nasa last quarter na kami. Diba? Diba? Pag sinabing last quarter, ang buhay natin isang iglap na lang. Ang gusto na ng Lord. Salubungin ka doon. Ang sasabihin sa'yo, welcome my good and faithful servant. So magitan ating kung ginagawa sa Motto Elite, magampanan ko man lang yung maging servant. But because of we are a servant of God, our Lord give us more years. Yeah. To live. To live. Yes, opo. And I'd like to add also, no, kasi sabi nga natin kanina, ang Great Commission ay gampanin ng mga katulad na natin, no, na alam natin marami pa ito na gagawin, marami tayong ma-mission. Pero dito nakita ko yung sinasabi nga natin, yung ginagawang mission ni Chap Ron, no. Sabi nga doon sa Proverbs 22 verse 6, ito yung sinasabi doon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Lagi kong nababanggit ito kapag ako nagpe-prepare ng sermon, na ang bata, kung gusto mong baguhin ang ating community, ang preparation talaga natin, let's begin from the child. Yeah. Kasi, sa ngayon, sa ating panahon,
hindi mo na pwedeng baguhin ang sistema. Dahil sila ay nandun na. Kumbaga sa kawayan, matitigas na po yan. Hindi mo na sila kayang baguhin. Kahit dalhin mo nga sa church, ayaw sumunod eh. Pero kapag yung mga bata ngayon, maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Matrain sila habang bata pa. They will become an effective leader in the coming days, in the coming years. Sila yung magiging tamang leader with God's principle. Let's begin it from that their age. Tuturuan natin sila. Ito yung community mo, uubos yan eh. Alam niyo yung panahon nga ni Moses, di ba? Ang panahon ni Moses, namatay yung generation ni Moses, ang naging kapalit ng Joshua generation eh. So nung naging Joshua generation, nakarating ng Promised Land. Pero nung panahon ni Moses, walang nakarating sa Promised Land. So tayo, mauubos tayo rito, pero yung next generation na pinrepair natin, yun ang blessing. Yun yung advocacy na tinatawag natin na pagdating ng panahon, hindi nila makakalimutan si Chap Ron Pollard na maraming ginawa kasama yung kanyang asawa na pagdating ng panahon, they will remember may ginawa ang Panginoon sa buhay nila. Yes. So nakakahiya lang, mga kapatid, mga kaibigan, nakakahiya sa part ng mga Pilipino na wala nang ginagawa, mas nakakagawa pa yung mga foreigner. Yeah. Tapos itong mga Pilipino, humingi ng mga budget papunta sa ibang bansa. Pag may mission sa ibang bansa. Ang dami-dami rito. That much more dito sa Pilipinas na dapat sana i-google yung panahon, evangelize more souls, di ba? Mag-mission dito, trabahuhin ito, di ba? I minister the police. And lagi nila naririnig yan, if you want to change the community, change the police. To all the police up there, thank you so much for giving an opportunity to share that gospel in the group of the police. And they know now. They learn a lot spiritually. And thank you for our Lieutenant General Bernie Banak up there. Thank you so much. Shout out po kay General Bernie Banak, to our Brigadier General Palke. Thank you so much, sir. Thank you sa inyo. You are a part. And of course, the foundation of I know them, some of them in the police with a lot of generals there in the PNP. So of course, as values advocates, values formation advocates, the chaplain, we have a lot of things to do. Marami pa pong buhay ang ating lalakbayin. At habang po nagpapatuloy po tayo, of course, with the help of the team. Siguro sa akin, ang una mo nating step 1 sa Motelit, ang una nating ministry for values formation, yung pamilya natin. Yes. Opo. Mag-umpisa muna sa pamilya natin. Opo. Kasi pagka how can we share, kung mismo sa pamilya muna natin, dapat doon muna natin siya umpisahan. Kasi may effect na yun. Kasi nag-start na sa'yo, sa pamilya mo, yung pagbabago na ginagawa natin. Opo. Then, pagka natapos na sa pamilya natin, the community. Opo. Tama. Kaya sa akin, sabi ko nga sa mga anak ko, I want to produce more faithful to God for my next generation. Opo. At gusto ko maalala nila si Lolo Eric nila. Kahit wala na tayo, mga kapatid, kahit picture na lang tayo, di ba? Picture na lang. Oh, picture na lang. Pero yung next generation mo Opo. ay nagagalak kasi yung Lolo Willie nila, Lolo June, Lolo Mike, ay alam nila na ito ay naging lingkod ng Diyos. Amen. Yun ang ano natin sa motto elite. So kahit mawala tayo, meron magpapatuloy ng ating legacy. Amen. Opo. Darating naman po kasi talaga yung panahon that the end will come. Yeah. Pero yun nga, sana nawa ay datnan tayo ng Panginoon doing the best that we can as a believer of Christ, as called out ones, po, na matinawag ng Panginoon sa advocacy na to, ang ministry na to. And siyempre, sabi nga natin, gawin natin yung the best bilang lingkod ng Panginoon. At naniniwala po ako na yung ano ng Panginoon,
transference or multiplication. Na kapag mayroon kang ginawa, it will add more. Yun po, di ba? Sabi nga ng kanyang salita, that if my name will be lifted up from the earth, I will draw all men unto my feet. So maraming dadating na tao. In the coming years ng ating organization, marami po pong bubuo, marami pong maging leader kasunod natin Yes. dito sa organization na to, but they do that. Time out muna kasi mahaba na. Mahaba na. Ayun. Purihin ang Panginoon. So siguro, this is the moment siguro, the few words from you. Anything you say? So, let's go on. Nawa, maging matagumpay ang ating mga mithiin at pagpatuloy natin ano man ang ating advocacy. Opo. With the help of other members of Moto Elite. Moto Elite. So, I encourage them, especially to my brethren, our brethren, and to my friends out there. I encourage you to join us. Yes. Yeah, especially sa mga youth, sila yung mga future natin. So we need to guide them, spread the word of gospel to those who are in need, and nawa na everything will be smooth flowing para sa kanila and for the future, para sa lahat. Ayan. Thank you, Sir John. Sir Eric. Again, we are here para sa kadakilaan ng ating Diyos. Hindi para sa amin kasi mawawala rin kami. Ang nais namin, makapiling namin ang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating pong Panginoon, and this is the time that we spend together sharing the Word of God, of course, and all those part of the program in the Moto Elite. And thank you so much for listening with us and joining us. Thank you. Thank you also for our guest tonight. Of course, our Commander Eric Pasion, Derek Willie Fortun, and Sir John Go. Thank you so much sa buhay ng bawat isa sa atin. Of course, to all of us, all Moto Elite groups, Tatay Bishop, Tatay Nick Amatorio, thank you so much. And all those officers of the Moto Elite. Maraming pong salamat. This is Pastor Mike na nagsasabing sa ating pagpapatuloy, marami po tayong magagawa. Tandaan po natin, kasama natin ang Diyos. Ito po ang ating programa, Kapihan, dito po sa ating po Moto Elite. Bye-bye! God bless! Pero yung kape nyo, hindi nyo ininom. Bye-bye! God bless! Ang kape, ubos na. Malamig na.